Praise God, Hallelujah. Magpagpalang hapon po sa ating lahat at nandito naman po tayo sa pinagpalang channel ng ating pong Panginoon dito po sa Kinarayan Narbacan, The Nazarene Channel. Kaya pagkakataon na naman muli ng ating pong may bahagi ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang salita na naghahatid ng pag-asa, naghahatid ng katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan sa buhay. Kaya bago ang lahat, tayo po muna'y humingi ng gabay ng ating Panginoon sa patuloy nating pagdalangin sa itinuro ng ating Panginoon Hesus na Ama namin. At ang Salmo 91 na worldwide prayer ng prayer partner ng El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buong katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y iligtas niya sa panganib sa mga nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malapay na pagpak. Sa kalingan niya ay natitiyak muna ikaw ay ligtas. Iingatan niya di pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsakit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niyang maraming anghel silang susubaybay kahit sang dagoy tumaparong kaya't iingatan. Sa kanilang palag ay tataypat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo yung mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa maserpent at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tangko'y titinandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kumahila-hilay sa sakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon, na may likha ng langit at lupa. Muli sa sandaling ito, sa pangalan ni Kristo Jesus, na yung bugtong na anak, aming Panginoon tagapagligtas. Hiniling po namin na kami ay patuloy kahabagan, pakalinisin sa banal na dugo ng Jesucristo, at gabayan ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pagninilay sa inyong pong mga salita na nagbibigay ng pag-asa sa aming pong buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan po muli ng channel na ito ay maghatid ng katugunan sa mga tagapanood, tagapakinig ng iyong salita ng kanilang pong mga pangailangan sa buhay. Salamat po, Panginoon, at pagpalain ang sandaling ito. Gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Praise the Lord. Mapagpalang hapon sa ating lahat, lalo na sa kabutihang loob ng ating mga kapatid na Estela Garces, Sister Mary Ann and family, at sa mga kapatid na nakakapanood sa video na ito na kung saan naihahayag ang salita ng Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng ating mga kailangan sa buhay, katugunan sa lahat po ng ito. Kaya muli, hayaan natin ang pangungusap ng Panginoon at ating basahin ang salita ng Diyos
sa sandaling ito. In Matthew chapter 21 verses 1 to 11. Ganito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea. Sagot naman ng karamihan. Ito po mga kapatid ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Purihin ka, Panginoon, purihin ka, Jesus. So mga kapatid, dito po sa ating natunghayang mabuting balita ay makikita po natin ang isang karakter ng Panginoon na tinatawag na all-knowing God. Alam niyang lahat ng bagay. Na kung saan sa makabagong panahon ay katulad po nito ng bagay na mahalaga sa atin, ang cellphone natin may tinatawag na GPS. Kapag ito ay na misplace at gusto mong hanapin at naka-open ang kanyang GPS, malulocate mo siya. Alam mo kung nasaan. Tinatawag niya na Global Positioning System. At katulad ng Panginoon, nung kausap niya ang kanyang mga alagad, sabi niya sa ating natunghayan ay sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. At sabi sa verse 4, nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Yan. So, lahat ng iyon na sinabi ng Panginoon, saktong-sakto. Pagkasabi niya, yun at yun ang naganap sa mga alagad. Na kung saan, ay talagang noon pa man ay pinakikitang alam ng Diyos ng lahat ng bagay sa buhay nito. At makikita natin dito yung pagdating ng Panginoon sa dakong iyan ay hindi niya pinakita katulad ng ibang hari kapag dumarating sa isang lugar, kapag ito ay nakasakay ng kabayo, nagpapahiwatig ito ng giyera o tinatawag na pakikipaglaban. Pero si Jesus na dumating sa Jerusalem ay napakaliwanag sa ating binasa. Sumakay siya sa bisiro ng isang asno na kung saan, mga kapatid, ang pahiwatig nito ay kapayapaan para sa mga taga roon. So hindi siya dumating na hari na makikidigma, kundi ang hatid ay kapayapaan, pagkikipagkasundo sa mga taga roon. At makikita natin dito na
sa pamamagitan po ng asno kasi ay yung bisiro nito ay yun yung kanyang sinakyan, na kung saan anong pinapahiwatig nito mga kapatid, hindi pa ito nalalagyan ng tali ni nasakyan. Ibig sabihin mga kapatid ay talagang first time pa lang na masakyan ang bisiro na ito. Kaya makikita po natin ano ang essence nito sa spiritual nating pamumuhay, sa mensaheng ating nabasa o mabuting balita na ating natunghayan sa sandaling ito. So, tingnan po natin mga kapatid. Ang temang aking ibabahagi ay destined to serve God. Destined to serve God. Tayo'y nakalaan na maging lingkod ng Panginoon. Katulad po ng asno, yung kanyang bisiro ay dito mga kapatid na makikita natin may hahambing sa buhay po natin na destined tayo na maging lingkod ng Panginoon. Bakit? Una, dahil po sa kalinisan na meron sa asno na ito, yung bisiro na ito mga kapatid, na first time pa lang masakyan, first time pa lang na malagyan ng tali. Ibig sabihin, katulad natin na maging lingkod ng Panginoon, kailangan may malinis po tayong pamumuhay, may malinis na isipan, may malinis na puso, o tinatawag na purity. Yan ang una na ipinapahiwatig kung bakit pinili niya ay bisirong asno. Ganyan din po yung buhay natin. Magiging lingkod lamang po tayo sa pagsusumikap natin na maging kaaya-aya at karapat-dapat, na kailangan sa bawat araw ang buhay natin ay inihihingi natin ang habag ng grasya ng Diyos na tayo linisin ganap upang maging malinis nga po para sa Panginoon. Pangalawa ay may kababaan. Ang ipinapakita ng bisirong asno na ito ay yung kababaan. Magagamit at magiging lingkod ang isang tao o tayo kapag may kababaan sa harapan ng Panginoon. Dahil totoo nga naman, hindi man niya magagamit yung may pagmamalaki sa buhay. Ngunit tayo mga kapatid na nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ano nga ba ang pwede natin may pagmalaki? Anong meron tayo? Wala naman talaga. Kasi maliwanag na tayong lahat ay bunga ng kadakilaan, ng katapatan at ng pag-ibig lamang ng Panginoon. Na wala tayong may pagmamalaki, kundi ang ginawa ng Diyos na kabutihan sa ating buhay. Kaya tayo'y magpakumbaba araw-araw sa harapan ng Panginoon, katulad ng bisiro na ito ng asno na nakalaan na maging kasangkapanin ng Panginoon. May pangatlo ay yung tayo po mga kapatid ay magkaroon ng laya sa anumang mga tanikala sa buhay. Bakit po? Katulad nito, yung asno ay sabi doon na kalagan ninyo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, sa spiritual nating buhay, mga kapatid, ay minsan may mga umahad lang sa buhay paglilingkod. Nagsisilbing tali sa buhay natin ito. Kaya upang tayo'y ganap na maging lingkod at malaya para sa Panginoon, kailangang maputol, kailangang maalis ang mga tanikala nito o mga pumipigil sa pagiging ganap nating lingkod ni Yahweh El Shaddai. So, sa panahon natin ngayon, ano pa yung mga pumipigil o nagiging tali para hindi makapaglingkod? Maaring
mga karamdaman, problemang kinakaharap, o mga financial na pangailangan. Pero kapag sa puso natin ay ninanais natin talaga na maranasan at maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ay masagana kung tumulong. Basta ilapit lang natin sa Kanya na may malinis na puso, may kababaan ang buhay natin upang tayo ay Kanyang sasamahan. At yan yung pang-apat, na yung pagsama niya ay kasama doon yung Kanyang paggabay. Ibig sabihin, mariredirect ang ating buhay na tanging Diyos ang siyang magiging piloto ng buhay nito. Katulad ng bisirong asno nung sinakyan ng Panginoon at kung saan ibig ng Panginoon, nadadala niya ang asno na ito. Ganyan din yung buhay natin, mga kapatid. Kailangan lang tayo ay maging masunurin sa Panginoon at dadalhin niya tayo sa ikabubuti at ang buhay na pinagpala sa buhay nito. Kaya maging masunurin tayo sa paggabay ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Ngayon, dahil sa linggong darating ay Palm Sunday, tingnan natin kung paano natin mapapanatili ang mga karakter nito na nakita natin sa asno. Karakter din natin ito bilang karapat-dapat na lingkod ng Panginoon. May malinis na kalooban sa habag ng Diyos, mababang kalooban, malaya para sa Panginoon, at maging masunurin kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Una, dahil ito po ay Palm Sunday, bigyan natin ng acronym na PALM. Una ay walang ibang ninanais ng Diyos, lagi tayong manalangin. Pray always. Sa ating pananalangin kasi ay pagpapadama at pagpapakita ng pagiging dependent natin sa Diyos. Pagka lagi natin kinakausap ang Panginoon, nagkakaroon din tayo ng lakas at kaliwanagan sa direksyon ng ating buhay. Na tutungan naman, sa Diyos naman tayo nagmula at hahantong din sa huli sa Diyos ang buhay natin. So pray, pray, pray. Pangalawa, bilang karapat-dapat na lingkod ng Panginoon, hindi lang naman tayo naglilingkod para sa ating sarili, sa Diyos, kundi tatandaan natin tayo din ay para sa mahal natin sa buhay. Kaibigan, kakilala, kapitbahay. So, ibig sabihin, yung kahandaan na tumulong, yung tinatawag na alms giving. Kung anong meron tayo na po pwedeng may tulong at kung anong hihingin na tulong, basta kaya natin at meron, hindi natin ipagkakait. Ibigay po natin yung makakaya natin. Ang tawag dyan, alms giving sa ating pong pananampalataya bilang isang Katoliko. Letter L sa word na palm ay let go of sin. So alam naman natin, para maging ganap po tayong lingkod ay atin pong itigil naman po yung mga kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Tayo lang nakakalam nun, mga kapatid. Kaya yan ay sa gabay at tulong ng Diyos, makakaya nating tigilan. At pang-apat, sa word na palm ay mortification. Ang ibig sabihin ng mortification ay lubusan ng pag-iwas o pagpenitensya. Ito ay alam naman natin na ang kasalanan ay hindi makakabuti sa atin. Kaya kung tuloy na natin itong iwan, makakatulong ito sa pagiging epektibo nating lingkod ng Panginoon. Kaya sa tulong ng Diyos, alam naman natin na laging nagbabantay ang kaaway, pero hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Kapag tayo lumapit sa Kanya, sagana ang Kanyang gabay, sagana ang Kanyang tulong at makakaya nating magtagumpay at patuloy na magamit
tayo ng Diyos na mga lingkod niyang tapat, lingkod niya para sa kanyang kapurihan. At yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa natunghayan natin mabuting balita. Natatandaan po natin, we're destined to serve God. Kailangan lang ay panatilihin natin tayo'y malinis, may kababaan, tinitigil ang mga hindi maganda o kasalanan at pag-iwas nito sa araw-araw. At magagawa nito sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagtulong sa kapwa, at paglayo sa kasalanan, at lubusan na itong iwan o iwasan, mga kapatid. Salamat sa Diyos at naway ang kanyang salita ay naghatid sa atin ng liwanag at pagpapala sa lahat ng larangan na pangailangan natin sa buhay nito. Once again, salamat po sa channel nito, The Nazarene Channel, through the courtesy of Nanay Stella Garces, Sister Marian, dear friends and family, at mga prayer partner na nakakapanood nito. Sumahatin ang masaganang pagpapala at paggabay ng ating pong Panginoon. So tayo po'y manalangin para sa patuloy na pagkakalob sa atin ng Diyos ng biyayang ating kailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang grasya mo, ang habag mo na lagi naming maranasan upang ang buhay nito, Panginoon, ay may alay po naming ganap, upang ang buhay nito, Panginoon, ay karapat-dapat na maging daluyan, maging pagpapala rin sa iba. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po'y biyayaan ng kaalaman, ng karunungan, ng pinansyal, ng material, kalakasan, kalusugan, upang walang lingkod na magkukulang. Pangako mo iyan, Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang boses sa amin sa araw-araw at ilayo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo kami, Panginoon, sa mga bagay na maglalayo sa iyo. At pagpalay mo pong channel na ito, The Nazarene Channel, under the courtesy of our sisters and Estela Garces, Sister Marian, mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, mga prayer partner na maabot ng iyong salita, hayaang dumaloy ng kasaganaan ng pagpapala mula sa iyo, Yahweh. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa hapon po ito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. At pagpalain tayo sa ating panunood, pakikinig ng kanyang salita sa pamamagitan ng channel nito. Once again, sa muli nating pagkikita, God bless.